Hating gabi, ang katahimikan ay parang isang kumot na bumabalot sa buong bahay. Biglang tumunog ang iyong telepono. Ang tunog, tila isang sigaw sa gitna ng kadiliman. Hindi mo na kailangang tingnan. Alam mo na kung sino ito. Palagi ang kanilang boses, basag at puno ng kaguluhan. Isang bagyo na naman ang paparating at ikaw, ang kanilang kanlungan, ang kanilang parola sa gitna ng unos. Nakikinig ka. Bawat salita, parang isang patak ng lason na pumapatak sa iyong isipan. Inaako mo ang kanilang bigat, ang kanilang galit, kanilang pighati, kanilang takot. Sila'y gumagaan. Para silang isang lobo na pinakawalan ang lahat ng dumi sa loob. At ikaw, naiiwan kang basyo, isang sisidlan na puno ng lamat, wala nang maibig. Ito ang pakiramdam ng pagiging isang emosyonal na basurahan. Hindi ka nila tinatawagan para sa payo. Tinatawagan ka nila para magtapon. Hindi ito pagkakaibigan. Ito ay isang transaksyon kung saan ikaw ang laging talo. Tinatawag itong emotional dumping. Isang anyo ng psikolohikal na paglilipat. Ang taong nagtatapon ay nakakaramdam ng pansamantalang ginhawa. Nililipat nila ang kanilang negatibong enerhiya sa iyo. Ginagawa kanilang sisidlan ng kanilang mga problema upang hindi na nila kailangang harapin ang mga ito. Bakit ikaw? Bakit palagi kang pinipili? Hindi ito aksidente. Ito ay psikolohiya. Ang mga emotional dumper ay may kakayahang makahanap ng mga taong may mataas na empathy, mga taong handang makinig, mga taong handang umunawa, mga taong madaling makaramdam ng awa. Nakikita nila ang iyong kabaitan, hindi bilang isang birtud, kundi bilang isang kahinaan. Isang pinto na walang kandado. Isang bakuran na walang bakod. Isipin mo si Elias, isang pintor. Ang kanyang mundo ay puno ng kulay at buhay. Mayroon siyang kaibigan, si Luna. Si Luna ay parang buwan. Lumilitaw lang kapag madilim na. Tatawag si Luna, umiiyak. Mga problema sa trabaho, sa pag-ibig, sa buhay. Si Elias, bilang mabuting kaibigan, ay makikinig, magdamag. Pagkatapos ng usapan, si Luna ay magpapasalamat. Gumaan ang pakiramdam ko, sasabihin niya. Pero si Elias, ang mga kulay sa kanyang isipan ay nawala. Ang canvas niya ay blanko, hindi na siya makapagpinta. Ang bigat ni Luna ay nasa kanya na. At si Luna, hindi na siya magpaparamdam. Hanggang sa susunod na bagyo, si Elias ay hindi kaibigan. Siya ay isang emergency service, isang pansamantalang lunas. Nakikita mo ba ang pattern? Ang paulit-ulit na siklo ng pag-abuso? Ito ang katotohanan. Ang iyong empatya, kapag walang hangganan, ay nagiging daan ito para sa mga emosyonal na vampira na sipsipin ang iyong enerhiya. Iniiwan ka nilang mahina, nalilito, at nag-iisa sa sarili mong kadiliman. Paano ka lalaban? Paano mo ito pipigilan? Ang unang hakbang ay ang pagkilala. Tanggapin ang katotohanan. Hindi mo sila responsibilidad. Ang kanilang mga bagyo ay hindi sa iyo upang patilain. Ang pangalawang hakbang, magtayo ng mga pader. Hindi ng pader na nagkukulong, kundi ng pader na nagpoprotekta. Ito ang tinatawag na boundaries o mga hangganan. Matutong magsabi ng hindi. Pasensya na, hindi ko kaya ngayon. Mukhang mabigat yan, pero kailangan kong unahin ang sarili ko. Sa simula, sila ay magagalit, magugulat. Ikaw ang palaging nandyan, bakit ngayon ay wala? Tatawagin ka nilang makasarili. Walang puso, nagbago ka na. Ito ang pinakamalaking pagsubok. Ang guilt
o konsensya na ipaparamdam nila sa iyo. Pero tandaan mo ito, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagpapanatili ng sarili. Ito ay kaligtasan. Ang iyong espasyo, ang iyong enerhiya, ang iyong kapayapaan, ang mga ito ay sagrado. Hindi sila pwedeng pasukin ng sino man na may dalang putik sa kanilang mga paa. Huwag kang maging kanlungan ng kanilang unos. Maging hardin ka na nangangalaga sa sarili mong mga bulaklak.